At sa umagang ito kung paano ang Diyos ay pinahintulutan na tayo ay muling magkasama-sama upang pag-aralan ng kanyang mga salita at upang tanggapin natin ang himala sa umagang ito. Alam ko po na ang susi na ating pag-aaralan ay lagi na nating naririnig. Sabihin nga po nating lahat, I have to put something in if I want to get something out. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Ano ba yung dapat nating ilagay? Dahil ang nature po ng tao is always to get. Nasa susing ito, meron pong isang lalaki na kung saan siya ay bihasang-bihasa dun sa mga antik na bagay. At alam natin pag antik, mahal ang value. Na nagpunta siya sa isang antique shop na kung saan sa kanyang pagmamasid nakita niya yung isang pusa na umiinom dun sa magandang bowl, sa antique na bowl. At ang nasa isip niya, I want to get that bowl. Gusto kong makuha yung lagayan na yun ng gatas na iniinom ng pusa. Nakita niya, mahal ang halaga nito. Kaya, ang sabi niya dun sa antique dealer, bibilin ko ang pusa na iyan. Hindi niya direktang sinabi na kukunin niya yung iniinuman ng gatas ng pusa. Ang sabi niya, bibilin ko ang pusang iyan. At ang sabi ng antique dealer, okay, just give me $25 and you will get that cat. At nang nakuha niya ang pusa, ang sabi niya dun sa antique dealer, dahil nasa akin ang pusa at nakita ko na siya ay gustong-gustong uminom dun sa bowl na pinaglalagyan ng kanyang gatas. Siguro pati iyon kailangan mong ibigay sa akin. Gusto niyang makuha ng walang halaga. Kaya ang sabi ng lalaking ito, no, you put that bowl down. Sabi nga, you can't get something for nothing. Hindi ka pwedeng kumuha ng isang bagay na walang halaga, na wala kang pakakawalang halaga. Gaya ng ating pinag-aralan. Kung inyong narinig ang sabi ng Sister Hiling ng araw ng Friday, hindi ka makapag-e-expect ng araw ng Thursday, hindi ka makapag-e-expect ng harvest kung wala ka namang iniasik, kung wala ka namang itinatanim. Paano ka nga naman aani? Ay wala ka namang inihasik. Meron bang naghasik na hindi umani? At meron bang hindi naghasik na may inani? Di po ba wala? Dahil ang sabi po rito, there seems to be something in each of us that wants to get something for nothing. But this isn't the way God works. Most of us wants to get, but God says to give. Ito yung nature ng tao na gusto natin, kuha lang tayo ng kuha, tayo lang ang tatanggap, hindi tayo marunong magbigay. Dahil ang kaparaanan ng Diyos, ang sabi niya, give and it shall be given unto you. Hindi niya sinabing get, get, get. Ang kanyang utos, give. Magbigay tayo. Maghasik ang bawat isa sa atin. Dahil bilang anak ng Diyos, tayo ay minomolde into His own likeness, into His own image. At alam natin ang karakteristik ng Diyos, siya ay giver.
Kung ang ating magulang ay giver, nais niya na ang kanyang mga anak ay maging giver. So we had to put something in para lang po yung pagbubukas ng savings sa bangko. Sino po dito yung may mga ATM? Parang halos lahat naman pwera lang dun sa mga wala pang trabaho. Ano po? So hindi naman tayo makaka-withdraw kung wala tayong dineposit. Tama po ba? Meron bang wala namang dineposit? Siyempre pag check mo ng balance, zero yan. Kasi wala ka namang inilagay. So ganun din po ang pag-asik sa kaharian ng Diyos. You have to give first. At pag dun sa oras na mayroon kang pangangailangan, makakaasa ka na ang Diyos ang magbabalik sa iyo, na mayroon kang harvest. Because there is a law that Almighty God put here on earth. If you must put something in if you want to get something out. Para lang po yung seed time and harvest time, na ang sabi ng salita ng Diyos, habang ang lupa ay namamalagi, ang pag-asik at pag-aani ay hindi maglilikat, hindi matatapos. But we must be careful sa ating paghahasik sa Diyos. Hindi tayo maghahasik lamang dahil tayo ay sinabihan, dahil tayo ay nirequired, kundi tayo ay maghahasik dahil alam mo na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, He is the most high God. Siya ang kataas-taasang Diyos. He is the possessor of heaven and earth. Siya ang nagmamayari ng langit at ng lupa. Lahat ng ating tinatangkilik, lahat ng mayroon tayo, tayo lang ay mga steward, tagapamahala. At nais ng Diyos na masumpungan tayo na isang mabuti at tapat na tagapamahala doon sa mga bagay na pinayagan ng Diyos na pamahalaan ng bawat isa sa atin. Sabi nga po rito, we want success. Gusto nating magtagumpay. We want forgiveness of our sins. Gusto natin ang kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan. We want release from tension. Kung ano man yung kinakaharap mong problema, nais mong kumawala. We want the peace of God. Nais natin ang kapayapaan ng Diyos. Ngunit ang tanong, do we put something in? Mayroon ba tayong ginagawa para tayo ay umani ng pagtatagumpay, ng kapatawaran na buhat sa Diyos, ng kalayaan sa lahat ng umaalipin sa atin, para anihin natin yung kapayapaan na hindi masayod ng ating mga kaisipan. Sabi nga, what is the something we put in? Ano yung iyong inihasik sa kaharian ng Diyos? Sabi nga, pag tayo nagasik, be careful na maging tama yung motibo ng ating mga puso para hindi maging bulok yung binhi na iyong ihasik. Kasi sabi ng salita ng Diyos, maghasik ka ayon sa ipinasya ng iyong puso. Hindi yung napipilit, hindi dahil kailangan, dahil masasayang lang po kung hindi tama ang motibo ng ating mga puso. If we want the peace of God, we must stop seeking to get and we must start putting something in. Kailangan tigilan natin yung kaisipan na tayo lagi yung kukuha, ako lagi yung makikinabang, kundi hayaan natin na mapakinabangan naman tayo ng Diyos. Yung mayroon tayo, ihasik natin sa Kanyang kaharian. Gaya po rito sa church, kung inyong nabasa, may project last week. Diba? May project, may papalitan ng mga yero, may aayusin. Are you putting something it
something in for that project? Naging bahagi ba tayo? Nagiging bahagi pa tayo ng proyekto para sa Panginoon? Dahil kailangan tayo ay maging bahagi ng solusyon. Ito yung itinuturo sa atin. Maging bahagi tayo ng solusyon. Lalo na kung ang nangangailangan ay ang kaharian ng Diyos. Daw sabi nga natin, God is the possessor of heaven and earth. Lahat ng yan ay pag-aari ng Diyos. Ngunit bakit niya tayo inuutosan na maghasik? He was testing your faith. He is testing your obedience. Kaya mo bang magtiwala? Kaya mo bang iasik sa Panginoon? What are you putting into the service of God? Are you giving? Have you given your service? Pag sinabi pong service, hindi lang yan yung tayo aawit, tayo tutugtog, tayo mangangaral, kundi magkakaroon tayo ng initiative. May nakita kang kailangan gawin sa church, kahit hindi ka inuutusan, put your service to God. Give your service to God. Kahit walang nakakakita, Diyos ang nakakaalam. Nakita mo, madumi ang mga electric pan. Kahit wala akong katulong, lilinisin ko yan. Because that is your righteousness. Hindi lang ang ating role is umawit, tumugtog, manalangin. Kaya sabi nga, di ba, ang mga nagsasucess doon sa lugar ng bangad, dumaan muna sa pagkukudkod ng kubeta. Dumaan muna sa paglilinis. Hindi automatic, successful agad. Kaya nga sabi dun sa unang slide, we want success. But do we put something in to get that success? May inilalagay ba tayo, may inihasik ba tayong katuwiran sa Panginoon para makamit natin ang pagtatagumpay na iyan? Have you given your talent? Have you given some of your time? Naiasik ba natin ang ating oras sa Diyos? Na kung saan hinihingi niya sa atin, kapirasong oras lang. Monday to Saturday, ikaw ang namamahala ng iyong buhay. Ngunit ang sabi niya, keep the Sabbath day holy. Pangilin natin, pakabanalin natin ang araw ng Sabat. Isang araw lang ang hinihingi ng Diyos. And are you giving some of your money? Because what you give reflects your faith. What you give represents you, your knowing to the Almighty God. Kung alam mo na ang Diyos na iyong pinaghahasikan ay siyang nagmamayari ng langit at ng lupa. Siya ang nagmumultiply ng lahat ng iyong yasik. Hindi ka matatakot. Hindi ka mangangamba. Hindi mo siya pagkukuriputan. Diba? Sabi nga, pinagdadamutan ba natin ng Diyos? Tayo ba ay nagkukuripot sa Kanya? Dahil ang pangako niya, the Bible says, give and it shall be given unto you. This is the second miracle key to seed faith living and getting your needs met. Kung nais mo na mapunan ang lahat ng iyong pangailangan, give. Give. Sister, may pangangailangan na nga ako. Ako pang magbibigay. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Next slide. Sabi po rito, big seeds for your big needs. Kung gaano kalaki yung iyong pangangailangan, ganun din kalaki ang yasik mo sa Diyos. Bakit? Dahil mababasa natin sa 2 Korinto, pakibuksan po ang inyong mga banal na kasulatan, chapter 9, verse 6. Datapwat sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagya na ay mag-aani ng bahagya na. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani ng sagana. Pwede ba nating pasinungalingan ang salita ng Diyos?
Nang sabi niya, ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani ng sagana. Ang nag-aasik ng bahagya, kakaunti. Mag-aani ng kakaunti ng bahagya. So kung gaano kalaki ang iyong pangailangan sa Panginoon, ganon din kalaki ang iasik mo. It's not all about money. Time, your effort, your talent, your service to God. Do kailangan na kailangan ang finances pagdating sa kaharian ng Diyos. Dahil hindi po ito iikot, hindi ito tatakbo. Hindi magpa-function kung walang financial supporters. Kaya kung nais mo na umani ka ng sagana, sabi nga, di ba? Great harvest. Nais mo ba ng great harvest? Plant great seeds. Magasik ka. Sow your pinaka-the best, pinaka-dakila. At makikita mo na totoo ang salita ng Diyos nang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Tuloy po natin ang pagbabasa. Verse 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailanman. And verse 10, at ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik, Diyos ang nagbibigay ng binhi sa atin upang ihasik, at ng tinapay na pinakapagkain, ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik. Ganong kabuti ang Diyos na ito. Inuutosan niya lang tayong maghasik, pero siyang magbibigay ng binhi na ating ihasik, at siyang magpaparami. Ang kailangan lang nating gawin ay sumunod at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katwiran. Di ba? Napakabuti ng Diyos. Kailangan lang nating sumunod pag sinabi niyang maghasik ka. Dahil siya ang magbibigay. Ito'y nabasa natin sa kanyang salita at hindi natin ito pwedeng pasinungalingan. Na siya ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik. At siya ang magpaparami ng binhi na ating ihasik. Next slide. Pakibasa nga po natin ng sabay-sabay. Basa niyo po, stop trying to get and begin giving. Magsimula tayo na tayo muna ang magbigay. Tayo muna ang maghasik. If we want to get something out, seed first, give first, pagamit muna tayo sa Diyos. Because what you give to God comes back multiplied according to God's riches. Kung ano ang ating asik sa Diyos, it comes back multiplied. Not according to any human measurement, but by God's own. Ibig sabihin, hindi dun lang sa sukat na kayang ibigay ng tao, kundi sa sukat na kayang ibigay ng Diyos. And we are serving a limitless God. Hindi siya limitadong Diyos. Kaya kung nais natin na patuloy ang pagpapala ng Diyos ay ating maranasan, put something in. Give to God. Give to God first. At ang pangako niya, it shall be given unto you.
Diba? Mayroong harvest time. Hindi naman tayo laging maghahasik lang. Dadating tayo dun sa tinatawag na harvest time. So we must put something in if we want to get something out. Purihin natin ang Panginoon. To God be all the glory.